So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nakita nyo nga no guys, yung balita or sa mga hindi pa nakakaalam na itong si Donald Trump ay biktima po ng assassination. So, itong balitang to 2 hours ago pa lang po. Ito nakikita nyo tong picture na to. Yan oh. Buti nakaano alam niyo guys nung pinanood ko yung video, buti nakaganon siya, nakaslang yung mukha niya. Kasi kung nakatutok siya, kunyari nakatutok ako sa inyo, butas yung ano niya, butas yung ulo niya. Buti na lang nakaganon siya, kaya yung tama 'pag ganito. 'Pag ganito guys yung tama. Tapos ano din yung tenga niya na nadali din yung ano, yung tenga ni Donald Trump. Grabe, kaya nga PBBM, lalo pat 'di ba, tingnan niyo, nauuso na yung mga assassination, tapos yung tawag dito, nagsalita na din ng designated survivor. Talagang wala namang atang masama kung mag-iingat ka, President Marcos. So sa mga hindi nakakapanood, ito yung video guys. I-play lang natin ngayon dito sa ano sa cellphone. Kasi baka mamaya ano tayo ni YouTube eh. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Kita nyo? Nagsisigawan yung mga tao. Yan po yung kaganapan. Hindi, actually mahaba yung speech ni Donald Trump. Kinuha ko lang yung pinaka-spot. Salamat din pala sa nag-send nito sa akin, lalong-lalo na dito kay Sir Raymond Lugan. So, sinend niya sa akin, nung pinakita ko, sabi ko, legit ba tong balitang to na binaril, inassassinate, tawag dito, tinry na i-assassinate itong si Donald Trump. So, nakita ko nga sa mga news, totoo nga guys. Tapos nakita ko yung view ni ni Donald Trump, buti na lang nakaganon siya. Kasi kung nakaharap siya ng ganon, makikita nyo naman sa video eh. Tingnan nyo If you want to 'Di really ba? see something that Nakaganyan said, siya, take a look nakaslang. at what happened. Oh. Rinig nyo isang putok. Tapos nasundan pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 putok ng baril. And mabuti na lang, mabilis umisponde yung law enforcement ng United States. Alam mo, sa gumawa man nito kay Donald Trump, pinapalakas niya yung pangalan ni Donald Trump. Sa totoo lang, feeling ko baka ito na nga yung manalo eh. Kasi nangunguna naman sa survey, itong si Joe Biden. Nangunguna siya sa survey, syempre, malakas. 'Di ba? And itong si Donald Trump pumapangalawa. So, hindi naman natin pwedeng sisihin na ang pwedeng gumawa nito ay si Joe Biden dahil wala naman po tayong ebidensya. Pero yung pinakapunto dito, kung sino man yung gumawa nito, walang iba kundi yung kalaban. Kaya dito guys naiinitan ako, brownout dito sa amin, tas andito pa ako sa bahay ng pinsan ko. So, eto na nga guys, yung pinaka-advice ko lang. Kasi 'di ba nagkaroon na ng mga parinig, designated survivor, ganyan-ganyan. 'Di ba nakakatakot kasi itong ginawa nila, itong ginawa yung nangyari doon sa US ay posible din na mangyari kay President Marcos. Kaya naku PBBM, lalo pat palapit na yung SONA ng ating presidente. Nakakatakot guys. Wala namang masama kung mag-ingat tayo, magdagdag ng law enforcement, ng security, 'di ba? Walang masama. Anyway, may tweet itong si Joe Biden. Ang sabi niya, Donald Trump, sorry, Donald Trump. May tweet itong si Donald Trump. Sabi niya, I want to thank the United States Secret Service and all the law enforcement for their rapid response on the shooting that just took place in a Butler. Most importantly, I want to extend my condolences to the family of the person at the rally who was killed. Kasi yung bumaril kay Donald Trump, namatay. Kasi mabilis yung responde ng law enforcement. So, pinagbababaril din.
itong ano, gunner, 'di ba? Itong nag-try na assassinate itong si Donald Trump. Binaril din siya. At nakakalungkot ngang isipin guys kasi nung tinatry niya na patayin itong si Donald Trump, 'di ba, i-assassinate niya ng sandamakmak na bullets, meron pong dalawang nadamay na mga inosente. So, sabi pa dito, and also to the family of another person that was badly injured, it is incredible that such an act can take place in our country. Nothing is known at this time about the shooter who is now dead. I was shot with a bullet that pierced and upper part of my right ear. I knew immediately that something was wrong, that I heard a whistling sound, shoots, and immediately felt the bullet ripping through the skin. Much bleeding took place. So I'd realize then what was happening. God bless America. So talagang may pagka-late reaction din, no, itong si Donald Trump. Pero saludo pa din kay Donald Trump dahil ano siya siya yung tipo ng kandidato na di na natin kailangan ng insidente. Kumbaga, hinihiling niya yung fair and balance na election. O ito ulit yung video sa mga hindi nakakaano. If you want to really see something that said, take a look at what happened. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? 8 ano? Rinig nyo, 8 putok. And after nun guys na nabaril itong si Donald Trump, yung sigaw ng mga tao, USA, USA, USA. 'Di ba? Ito nagkakagulo yung mga tao eh. You know? Si Donald Trump kasi is a threat. Threat po sa nangunguna dito kay Joe Biden. Pero hindi naman natin sinasabi na si Joe Biden yung gumawa. Pero yung punto dito, si Donald Trump is a threat. Kasi madaming gusto kay Donald Trump, lalo pat pumapangalawa na siya sa survey. So nakakatakot nga naman na ma-undermine siya, 'di ba? So anyway, yung pinakapunto natin dito, ba't ba may mga langaw dito? Ano ba naman tong kwarto na to? Anyway, yung pinakapunto natin dito, wala namang atang masamang mag-ingat, no, President Marcos. Wala namang masamang mag-ingat. So, ingatan mo yung sarili mo, take care, 'di ba? Dagdagan ng security forces. Si babaeng hitad ata to dinalaw ako dito, 'di ba? Dagdagan ng security forces, 'di ba? Mag-ingat. Never say sorry, yung parang gano'n, 'di ba? Yung kaysa naman sa mabaril ka saka ka palang mag-iingat, no. Dagdagan ang security forces sa darating na SONA, lalo pat yung kabilang kubol ay, desperado na din. So, ingat PBBM. Anyway, yun lamang guys, ingat.